Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction po tayo ngayon. Dito po ako sa Ka-Business Official, magbibigay ng aking opinion patungkol po dito sa pagpunta nila Sandra sa bahay ng Ka-Business, at the same time, yung pagpunta rin nila Pinuno Ka-Business in continuation po doon sa naging sadya nila Sandra sa bahay nila Pinuno Ka-Business. Pero bagong lahat, salamat po to my new subscribers, mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, nag-share po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po sa inyo. More blessings. God bless po sa buong family niyo. At ito ho ang aking reaction ngayon. At syempre, hindi naman kasi pwedeng dahil sinabi na ni Sandra na nakausap kanyang mga magulang na pumayag naman na, diretso na kaagad. So, may mga paglilinaw dito sa Pinuno Ka-Business. Kasi mabigat na responsibilidad po ito para sa Ka-Business family. Pero yung tatlong bata, sasaluhin nila yung responsibilidad ng mga magulang na mga irresponsable. Kasi iniwanan yung mga bata at naghanap ng panibagong pamilya. Sana yung pamilya nila ngayon na bago, hindi na ulitin yung ginawa nila sa unang pamilya, sa unang mga anak nila. Ba? Kasi kawawa yung mga bata eh. So ito doon sa comment section doon sa una, upload nila Pinuno Ka-Business, binasa ko rin may mga suggestion doon. Tama naman talaga na kailangan may black and white, may kasunduan, may pipirmahan ang mga magulang ni Sandra para walang maging problema sila Pinuno Ka-Business sa bandang huli. Kasi hindi ito biro eh. Pakakainin, pag-aaralin, palalakihin, tuturuan ng mga magagandang asal. Kapamilya nila ang ituturing itong mga batang to. Grabe ang responsibilidad na ito napapasanin nila Pinuno Ka-Business. Kaya karapat dapat silang tuloy-tuloy na suportahan po natin. So ito, pakinggan natin kung ano yung naging pag-uusap. Ito na yung time na pumunta na doon sila Pinuno Ka-Business sa bahay nila Sandra, na hindi nga nagpakita yung mukha ng tatay ni Sandra eh. Boses lang maririnig natin. Pero may may shadow. So pakinggan natin kung ano yung magiging usapan. Kasi dito ako magbibigay ng reaction. Ngayon, Sir Dagoy, sa inyong kabatiran po, kami ay nagpunta rito sa dahilang, yun nga, yung kapakanan ni Sandra at saka ng dalawa pa niyang kapatid patungkol ito sa kanilang pag-aaral at saka sa pagtira o pagpugkog namin ng Ka-Business family para sa kanilang pag-aaral at pangangailangan sa araw-araw, siyempre naturalmente. Okay, ayan po. Yun po yung salitang ginamit ni Pinuno Ka-Business, pagkupkup. So, kukupkupin nila yung tatlong magkakapatid para matustusan yung mga pangangailangan pag-aaral para mapalaki ng maayos. Tuloy po natin. Kukupkupin po, hindi aampunin. Iba yung kupkup sa ampon. Pagka nasa puder namin sila, ay obligasyon namin ang patungkol sa kanilang kalusugan, edukasyon, at siyempre kaligtasan. Sir, ngayon po, kami pumunta rito para personal kayong makaharap din dahil kayo ang tatay. Dahil sa banggit kasi ni Sandra na kayo daw ay pumapayag na sila ay kukupin namin o ipagmalasakit namin. Totoo po ba yun, sir? Opo, totoo po. Kasi payag na lang po ako gawang ididiretso ko po yung sa lobbying ko. Hindi ko po kaya. Pilitin ko man po mapag-aaral. Wait lang po. Unang bunga niya, payag na lang po ako. Payag na lang. Parang napipilitan. Sila. Pero baka tumungo ako sa buhay na pangit. Yung tipong andyan yung siyempre makagawa ko ng masama para lang makapag-aral sila. So, hindi po ako papayag dun. So ang akin na malaking pasalamat ko na may kukup sa kanila para makapag-aral. So laking pasalamat ko talaga sa Panginoon, sa Ama, tapos sa inyo po Ka-Business, kasi handa po kayong tumulong sa anak ko o sa akin para sa kapakanan nitong mga anak ko. Sa dami ng tao, siyempre
maraming pwedeng tulungan. So isa po kami sa nakita nyo tutulungan. So papayag po ako para po sa buhay nila. Wait lang. Huwag natin kalilimutan na si Papa din sa nakakita kay Sandra na naglalako ng paninda. Kaya ito ngayon, tagal na rin na tinutulungan. Dahil nga, ang mga magulang ay walang pakialam. Na hindi po patungo sa kasamaan, kundi patungo po sa ikabubuti nila. So papayag po ako. At saka yung masabi ko lang po, so sabagay yung kaligtasan nila, po yun pinakauna. Kasi po kung sa akin po, kung ulitin ko, hindi ko po sila kayang pag-aralin. So sa pagkain po, kaya ko po silang pakainin, pero andun pa yung nasasabi kong kapos pa rin. So dalawa na rin po yung pamilya ko sa ngayon. Po nadagdagan po. Ay nako, sa totoo lang, mga kababayan, pinahinto ko muna. Naiinis ako kasi yung 3 anak niya, hindi niya kayang paaralin. Nagdagdag pa siya ng 2. Sila yun lang po. Ngayon, Sir Dagoy, ito'y dapat alam din ng ina ng mga bata. At kanina nga po, sinundan ng vlog niya ito ay pinatawagan ko kay Sandra, kaya lang sa mga palad hindi naman sumagot. Ngayon po, meron pa ba kayong komunikasyon ng nanay ng mga bata? Nagkakausap pa ba kayo kahit mula sa pamamagitan ng messenger, telepono, ganyan? Mula nung iniwanan niya ako mula sa pag-iwan niya sa amin, hanggang ngayon, wala pong komunikasyon kami. Matagal na po, mag-8 years na. Kasi nakalibel po sa bunso namin. Nasa 1 taon lang po yun nung iniwanan sa akin, o wala pa 1 taon. Grabe talaga mga kabayan, ka-business, ka-papi, kalingap. Meron talagang nanay na kayang tiisin, kayang talikuran yung mga anak. Iiwanan, ganun-ganun, basta-basta lang. Nung klaseng nanay yung ganun, pasensya na ha. Kasi ako hindi ko kaya yun eh. Oo, malayo ako eh. Umalis ako, iniwanan ko yung mga anak ko. Nandun ako, pero nagtatrabaho ako para sa kanila. Ito kasi yung kay Sandra, talagang as in, totally na wala nang pakialam sa kanila. Kung mayroon, bawa kasi ng sariling pamilya eh. Paano na lang, na-imagine ko kung walang si Nanay Mercy, nasaan kaya ang mga batang ito? Kasi wala rin naman silang sariling bahay. Ito sila Sandra. Kaya nga nadili ng pag-aaral to dahil hindi masuportahan ng magulang. Kaya Pinuno Ka Business, maraming salamat sa pagkup-kup nyo sa mga batang ito. Kasi si Nanay Mercy talaga, hindi na rin kayang magtrabaho. Gustuhin man niya, pero syempre may mga nararamdaman na sa katawan. So tuloy po natin. 1 taon lang po yun nung iniwanan sa akin, o wala pa 1 taon. Hanggang ngayon po, kung anong edad po ng bunso namin si Lira, ngayon po yung wala po kaming komunikasyon ng nanay nila. At saka po, ito po yung masabi ko sa kanya. Kung humantong man po sa ganitong pumayag ako na sa ganitong may gustong kumukup sa mga anak natin po, kay Duna, baka marinig mo po yung boses ko. Ito lang masasabi ko sa iyo. Kung tinupad mo lang yung pangako mo sa akin na last na usap natin dati, na magtutulungan tayo sa pagsustinto dito sa mga anak natin, hindi po ito darating sa ganito. Po sinasolo ko na lang. At saka malaking pasalamat ko dito kay Tita Mercy at sa mga kapatid niyang Tito Oren, Tito Axel, Tita Mercy, at iba pang mga kapatid niya. Malaking tulong po yung ginawa nila sa akin. Hindi ko po sabaga napakalaking utang na loob ko talaga sa kanila. Opo, hindi ko po kaya. Ito tinulungan nila ako. Ngayon ganito po, kaya mang pinakita sa akin ni Sandra yung conversation nila ng kanyang ina na nagbibigay ng pahintulot ay sisikapin pa rin po namin na. Okay, so yun lang po natin pakikinggan mga business. Doon tayo magtatapos sa sinabi ni Pinuno na may conversation naman patungkol doon sa nanay ni Sandra na pumapayag. Ito lang yung sa akin talaga dito. Sa mga pangyayari sa buhay na to ng mga bata na to, sila talaga ang nagsasakripisyo. So, mayroon pa nga nabanggit dito yung tatay nila na papasalamat nga daw siya dahil
lumaki ng maayos yung kanyang mga anak. Mababait daw. Mabuti kinat ni Pinuno Ka-Business. Dahil kung hindi dahil kay Nanay Mercy, hindi madidisiplina yung kanyang mga anak. Kasi wala naman sila eh. Wala naman. Nasa ibang pamilya naman sila. May may kanya-kanya na silang pamilya. So si Nanay Mercy talaga ang tumayong nanay, tatay sa mga batang to. Hindi naman sila full support talaga. Kaya ito ngayon, ni-imagine ko lang mga ka-business, pag ito'y mga batang makapagtapos na ng pag-aaral sa pamamagitan ng ka-business family. Siyempre, mga magulang nila Sandra, tapos na sila, meron ng kakayanan eh. Tapos may mga kapatid pa si Sandra sa labas. Ano na kaya? Baka mamaya siya din ang magsalo sa kanyang mga kapatid. Kasi yung tatay niya, ngayon lang hindi nga sila kayang pag-aralin. Wala nga daw siyang, sinabi naman, hindi nakapag-aral. Hanggang grade 1, alanganin pa. So, malamang sa malamang, itong magkakapatid na itong tatlo, basta hindi lang sila magbago ng ugali, sumunod sila sa pagdisiplina nila ka-business, nila Mrs. Ka-Business. Mapapaganda ang buhay ng mga batang ito. Sana wag silang maging suwail, wag silang maging pasaway sa ka-business family. Yun lang yung ko kay Sandra. Kasi napakaswerte nyo na dahil nandyan na kayo, mapapaganda talaga ang inyong kinabukasan. Nandyan. Lalo na beneficiary ito ni Papa Dins TV, ito si Sandra. Siyempre, damay na rin yung kanyang mga kapatid. Diba? So, ayun po ang ating aabangan once na nakalipat na sila doon sa Falcon, kasi yun naman ang nabanggit dati ni Pinuno Ka-Business. At ayun mga kababayan, so, hindi na nagbaranggayan pa. Kasi hindi naman i-adapt ni Pinuno Ka-Business ang mga bata. So, nakita natin may yellow paper doon. May mga witnesses. Doon sila Burnok, mga kagwang, si Bong, pumirma din, si Kagwang Buknoy, andun din. At nakasulat din naman yung tatay ni Sandra at pinagtammark na rin. So, ipapa-notaryo yun ni Pinuno Ka-Business. So, legal na sila yung kukup-kup. Hindi po aampon ha, ulitin ko. Kukup-kupin nila lahat ng supposed to be bubuhay sa mga bata. Ang obligasyon ng mga magulang na responsable, sila Mr. and Mrs. Ka-Business ang sasalo. Kaya mabuhay po kayo, Pinuno Ka-Business. Maraming salamat po. Dahil sa kabutihan ninyo, hindi kayo nagdalawang isip na tulungan itong mga batang to. Kasi nga, kay Papa Dins pa lang, gusto talaga noon na malipat ng tirahan nga. Pero wala ganun pa rin ang mangyayari. Mahirapan pa rin. Si Papa Dins TV na siyang tumutulong kay Sandra kasi wala naman naghahanap buhay Hindi na kaya ni Nanay Mercy. Kaya maganda tong naging moves ng ka-business family na kupkupin na lang ang mga batang ito. At sigurado, iwan ko, si Nanay Mercy kung makakasama pa nila dyan kasi yung mga anak naman ni Nanay Mercy, ayaw na sana siyang, gusto niya siyang kunin, ayaw siyang pagtrabahuin na. So, abangan po natin yan. So, yun lang po yung aking reaction. Ngayon, maraming salamat. God bless po kila Pinuno Ka-Business. Maging malakas lang sila palagi kasi marami pang nangangailangan ng mga bata o kung sino man na ating mga kababayan sa tulong nila, sa abot ng kanilang makakaya. Hindi po sila obligado na tumulong. As in, alam natin ang ibig sabihin ng obligado. Obligasyon, wala po silang ganon. Kusang loob po silang tutulong kung meron kakayanan. So, yun po. At shout out po ngayon kay Ma'am Nanay Soledad Belmonte. Salamat po. Musta shout out po ako. Ma'am Maria Luisa Cartalaba. Shout out po. Ate M. Scords. Shout out. Ma'am Helen Rivera. Shout out po. Ate Nanette Recta. Ma'am Amelita Recreo. Ma'am Gliceria Pacaira. Of course, kay Ate Marilyn Nicor Samiliano Ralph. Then yung mga silent viewers. Shout out po sa inyo. Buong Kalingap team. Shout out po. Basta buong Kalingap team mo yan, shoutout sa inyong lahat. Siyempre, buong Ka-Business family, shoutout din. At yung mga kasama kong mga reactors, both sides, mapakalingap, mapaka-business, shoutout po sa inyong lahat. Sa aking pinsan, Walls Tradition, shoutout din. Sa aking pamilya, mag-iingat kayo dyan. So, yun lang po yung aking reaction ngayon. Basta Sandra, ang i-advise ko lang sa'yo, paalala, yun yung sabi nga sa comment section, tumulong sa abot ng mga kakaya, huwag kayong magpasaway. Ang ugali, permanente talaga yan, dapat maging maayos, maging mabuti. So nakikita naman namin na mabait kang bata, pati yung mga kapatid mo. So yun lang po sa akin, mag-ingat po tayong lahat. To God be the glory.